Hi mga mare at pare, mga jellyfish, welcome back to my vlog. It's me again, the queen of all jellyfish, Mommy Ja. And for this video, I would just like to show you kung ano ang mga naging eksena ko for the past 3 days of my life. Ganun, parang napakahaba eh. Pero yeah, nagpa-tats ulit tayo, and of course, dun ulit kay Raymond Mabulak. Yes, siya ulit ang ating artist. Kasi guys, meron akong 3 artist. Si Siron Dumasis, si Mon Mabulak, and I forgot the name. Basta Damsa yung pangalan niya. Pero once lang ako nakapagpatato sa kanya, which is ito yun. Yan lang yun. Yung natutunan ng isang artist. Kaya siguro medyo nakalimutan ko na siya. Pero yeah. Nagpatato ulit ako. At ito ang mga eksena. For the go. And by the way guys, bago ko pala ipakita yung mga video ng aking pagpapatato, ay isi-share ko lang din sa inyo kung ano ang ointment na ginagamit ko after ko matatuan. Hindi siya ointment, actually it's just a lotion. Moisturizing way. Hey, go. Moisturizing lotion from Cetaphil. Yes, ito ang ginagamit ko guys sa tattoo ko. Kasi ito ay influence sa akin ng asawa ko. Kasi before, ang ginagamit ko ay aloe vera. Yun ang ginagamit ko dati. Yung nasa bote na ganun, na green. Yun ang ginagamit ko before. And hindi ako comfortable sa way na mag-peel siya kapag yun ang ginagamit ko. Unlike pag itong Cetaphil, ang smooth lang niya mag-peel. And sometimes hindi na nagpipil. Ganun. So, yun lang. And also, bago ko pala ilabas tong video na to, disclaimer lang din. Kasi alam ko naman na I'm not financially stable. Pero, itong tattoo na to guys, ay like I said, kung balikan nyo lang yung mga previous video ko, meron na din akong vlog about dito. It was fully paid pa since last year. So, I don't welcome any comment na magsasabi na hindi pa ako bayad sa mga utang, nagpatato na ako. It was fully paid and it was my gift for my birthday last year. Ngayon ko lang siya natuloy after 8 months dahil ang sakit eh. Yun lang. Let's watch this. Initially nga ay nag-stencil ng manual yung artist ko na si Raymond Mabulak. But like siguro hindi siya nasihan sa manual stencil kasi parang magiging mostly colored na lang na red flower yung kakalabasan. So what he did is kinuha niya yung stencil na ginamit namin from the old session kasi nga dugtong lang to. So sa part na to, nagla-lining na kami niyan. And yun naman yung start lagi ng tattoo eh. Lining session muna tapos saka na mag-shading afterwards. Ito yung pinaka-painful na part para sa akin kasi ang nipis pa ng tusok niyan at that time. Medyo mataas ang pain tolerance ko guys. And there you have it. Ito yung unang set ng lining natin. Meron pa ulit lining afterwards kasi dinagdagan niya yan ng mga details. So sa part na to ay nagsisimula na kami mag-shading yan. Magsisimula siya sa black. So usually talaga tinatapos niya muna lahat ng black. And again, hindi siya gumamit ng mga whites kasi nga pinalutang niya lang ulit yung puti ng balat ko. So yun na yung naging whites. Pero napag-usapan namin na kapag katapos na talaga yung full sleeve, as in may inner na din, doon na yung time na maglalagay na kami ng whites. So there. Sa part na to guys, ay nagko-color na kami ng red para doon sa flower. Pero kung i-compare ko yung sakit ng flower doon sa leaves na kulay green, mas painful talaga yung green. Kasi nung nag-green na kami, parang magpa-pass out talaga ako sa sakit. Pero siguro that time, medyo pagod na talaga yung balat ko kasi almost 9 hours ang inabot ng session namin kasi nga medyo malaki talaga. So, yan. Tinatapos na lang yung red and then green na yan. Tapos finish na tayo for the day. At ganyan talaga yung way ng pagko-color ng red. And sa part na to is tapos na to I think. Kasi ayan, may green na siya. So, as you can see, mukha siyang hita. Pero guys,
arms ganito ang pagmumukha ko kapag tinitiis ko talaga yung sakit. And yan yung artist ko nga pala guys. At ito na ang finished product ng ating, hindi ko alam kung full sleeve na to kasi medyo kulang ba nga talaga. Pero ang sakit, like what the fuck. So yan, napanood yun naman yung mga nangyari. And ganyan si Raymond Mabulak. Shoutout sa'yo, thank you so much ulit pare sa pagtatato sa akin, at alam kong marami pa tayong tattoo session na darating, pero wag muna natin isipin yun kasi wala pa akong pera. Go! So today is the 11th of June, so pang third day na ng tattoo ko, and this is the update. So I don't know if nakita niyo yan. So, ganyan na yung, hindi siya talaga nagpipil kapag Cetaphil yung gamit ko, di masyado. So, yung pain scale naman, meron kasing pain scale na available sa Google. Let me see if I can find it. One moment. Sorry, tattoo pain chart pala. So, since I'm a female, biological female, so, ito yung, pag blue daw, least painful. Kapag yellow, siguro mga gitna lang. Pero pag red, like most painful. So, as you can see, dito sa part na area na to, is painful siya kasi may red. Yan, mga painful talaga yung areas na yan. Yung tinatuan sa akin is dito lang sa outer. So, it's least painful. Di siya masyadong masakit. Pero, yung paligid nun, painful siya. So, okay, I will show you. Go! So, yun yung pain chart. And, like I said, dun sa pinakita ko nga kanina, sa mga inner, masakit talaga. Kasi mga malalaman siya. Lalo na ako mataba ako. So, masakit talaga tong part na to. And intentionally, hindi ko talaga siya pinalagyan. Kasi, kinakapa ko pa yung pain. Baka hindi ko kasi kayanin. Kasi guys, to be honest, mataas naman ang pain tolerance ko. Pero, I can sense na yung inner is medyo ouchy talaga siya. So, ayaw ko munang itry. Gusto ko munang pag-isipan yun. So, ngayon, ito yung update. Hindi siya masyado nagpipil kasi nga dahil ito sa Cetaphil, I think. Kasi, since gumamit ako nito sa lahat ng tattoos ko talaga, hindi masyado nagpipil. So, I love it. Chares. So, but like, okay. Itong mga gilid ng tattoo ko, lahat yan, ng mga nakapaligod na yan. Mukha lang siyang hita, guys, pero braso ko yan, okay? So, itong mga nakapaligid na to, yan, ito to, yung mga yan, super painful yan, until now. So, pag dadanggi-danggi siya, masakit. And then, yung gitna naman, yung pula na rose, hindi naman siya masyadong painful. Even nung tinato, hindi ko siya masyadong ininda. Pero, red to, and if you guys are or have an idea, no, kapag red yung ink, medyo mahirap siyang pagalingin. Kasi na-experience ko siya dito. Sa red ko. And dun sa red ko sa thigh. Medyo mahirap talagang pagalingin yung mga red ink. Pero yun yung napili ko na theme. Neo-traditional siya and Japanese theme siya. Na-search lang namin siya sa Pinterest. Hindi naman ito yung exact na itsura nung reference namin, pero like may sariling version yung artist ko, so I let him do his thing, kaya ganon yung naging kinalabasan ng tattoo ko. It was intended not to put anything here kasi nga baka hindi ko kayanin yung pain, so I asked him to maybe like siguro hindi ko alam kung ilang inches to away from my kilikili, pero this is intended, okay, kasi kinapa ko muna. Kasi dito pa lang, sa part na to, medyo inner na to eh. Nasasaktan na talaga ako. So, how much more pag sa inner pa talaga. And if you guys gonna ask me, bakit ka ba nagpapatattoo? Ano nakukuha mo? What did you get from getting a tattoo? I cannot explain that to you. Because may kanya-kanya tayong trip. Hindi lang naman to trip. But, as I've said in my previous videos, baka outlet to ng emotions ko. So, the reason why I've had this tattoo right now is because meron ako mga struggle and shits na I don't know if this is just my way out, pero dito ko mas na-express yung
nararamdaman ko at the moment instead of like magkasa ng baril. Charis. Yun lang. And I hope 60% of my body will be covered with tattoos para matapos na lahat ng discrimination. Charis lang. Ang goal ko talaga guys is 60%. If it's possible. Kung kakayanin ng pain tolerance ko, why not? Marami pa naman akong space sa katawan ko. And I know my parents will not agree with what I'm doing with my body, but I will also not gonna tell you na my body, my rules. I know mali. But like, tao lang din ako. Charot, dami excuse. Ayun lang. I just love tattoos and my parents understand naman. And ang dami ko naman na talagang tattoo. So, hindi na para magalit pa sa ngayon. Yun lang. Thank you so much guys for watching. See you on my next vlog. And piliin nyo palaging maging masaya, okay? Love you!